Dadaan ng play na ito Perez to Edu tapos Edu to Milora Brown bago ang two-handed slam. Mukhang nagkakaamuyan na talaga ang mga Gilas players natin. Pinakita nila ang pagkakaroon nila ng magandang chemistry sa play na ito. Panalo na naman ang Gilas laban sa team ng Guam gaya ng inaasahan natin. Dwight Ramos ikot ng konti papunta sa may free throw line, angat sabay bitaw ng tira, 2 points para sa Gilas team. Mainit kaagad ang opensa ng Gilas. Japet tumatakbo, naiwan ang depensa, puntos na naman para sa ating national basketball team. Fajardo inside play, dumikit pa sa defender, 2 points na nga, may kasama pang foul. Veteranong talaga ang galawan ni Junmar sa eksenang ito. Nakastil ang Gilas, Ramos nakauna kaya naman na libre at sinalpak ang bola sa ring. Back to back steal, Thompson naman ngayon nakaagaw at na-convert ito sa 2 points. Fajardo formang pang poste pero kitang kita niya si Dwight Ramos, nag-cut pass ang bola sa libre niyang kasama. Chemistry ng Gilas kitang kita sa play na ito. Thompson naman hindi nagpaawat, may challenge ang defender pero maganda ang forma at asinta ni Scotty, pasok ang bola sa ring. Carl Tamayo hindi nagpahuli, sinundan ang bola at naka-timing para sa isang tip-in. Kevin Kiambao isang runner ang binitawan, pasok ang bola sa ring. Tamayo umatake, nakaikot sa defender na libre sa kabila. Kitang kita ang magandang opensa ng Gilas, lahat ay gumagawa. Ito yung nakakabilib na play, bilis ng mata at pasa ni na Perez Edu at napunta kay QMB ang bola para sa isang two-handed slam. Maging si Chris Newsome, tira niya sa tres, talaga namang pumapasok at Perez naman nakawala para sa isang 2 points. QMB one-hander pumasok, kitang kita na angat ang laro ng Gilas laban sa team ng Guam. Malakas-lakas nga rin si QMB na tipin niya ang bola sa play na ito. Dahil sa nagawa ng Gilas na manalo laban sa team ng Guam ng 2 beses ay may chance tayo ngayon sa number 2 spot at maging sa number 1. Depende sa kalagayan ng ating lineup. Kapag kumpleto, meron tayong Kai at Ange Kwame, may laban tayo sa team ng New Zealand at maging sa team ng Australia. Ito na ngayon ang bagong goal ng Gilas, ang paghandaan ang dalawang teams na ito sa second at third window. Nakita natin na maganda ang takbo ng play ng Gilas, lahat ay may ambag, maganda ang opensa at ito ang gusto natin na makita laban sa team ng New Zealand at Australia. Yun nga lang yung pressure kasi damang-dama ng Gilas kapag ang mga powerhouse teams na ito ang ating kalaban, nakakaapekto sa laro ng mga players natin. Kung kasing ganda ng laro natin na ipinakita natin sa laban sa team ng Guam, ang maipakita natin sa team ng Australia at New Zealand ay malaki nga ang chance na manalo ang ating national basketball team. Pero yun nga, alam na alam kasi ng Gilas na iba ang lakas ng dalawang teams na ito, ang Tall Blacks at Boomers. Malaking boost para sa Gilas ang pagkakaroon ng isang 7-3 sa loob ng paint at meron pa tayong QMB ngayon. Gusto natin ang hustle niya sa loob ng paint, merong depensa at may opensa nga rin. May kabilisan rin ang kanyang galaw sa height niya na 6'10". Formal na nga rin na nagretiro si Japet Aguilar sa Gilas team at inaasahan na natin ito dahil papasok na nga sina Ange Kwame at Kai Soto, dalawang big man na talaga namang kailangan natin laban sa Australia at New Zealand. Ang unang pumasok, siya ang unang matutumba. Ito naman ang datingan ni Junmar, pang tito ang kanyang looks ngayon. Pumalag pa rin ang team ng Guam laban sa Gilas pero kulang pa rin ito sa dami ng players ng Gilas na meron nga ring magandang opensa. Tapos na ang FIBA World Cup Asian Qualifiers first window at ang susunod naman ay ang Southeast Asian Games na papasimula na nga rin at ang second window naman ng FIBA World Cup Asian Qualifiers.